Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Welcome back, guys! Tiisin nyo na yung mukha ko ganito for the whole week sa mga i-upload ko. Hindi tayo nakaayos. Naglagay na lang ako ng mga charm necklace ko kasi yan lang ang ayos natin kahit papano at mga gold earrings. Our story for today is very interesting. It's new, it's fresh. Ikinwento sa akin to ng Korean husband ko. Tawagin na lang natin siyang Mike. This story was during his enlistment sa military noong 21 years old siya, year 2015. One time na-assign siya at ng 5 niyang ka-team for a month near the boundary ng North and South Korea. Kung saan siya na-assign, doon nangyari yung naging digmaan during the invasion ng Japan sa Korea years ago. Nasa gilid siya ng kalsada na assign at ang role niya ay magmasid at mag-check ng ID ng tao before makapasok sa area na yon. One day around 2 p.m., summertime, napakainit daw noon kaya lagi sila nagbabaon ng tubig, soda at snacks. Typical day lang naman daw yon at nagmamasid lang siya sa paligid. May mga tao naman na dumadaan, dala-dala yung mga paninda nila. Si Mike naman ay nakasuot ng military uniform at sa right shoulder niya nakasabit ang kanyang rifle and then sa left waist may live grenade siyang nakasabit. Yung ka-team niya at isa nilang leader ay nasa unahan din naka-assign mag-check sa paligid. Habang nagmamasid siya sa mga taong dumadaan, may nakita siyang isang lola na nahihirapang maglakad at halatang uhaw na uhaw at papalapit sa kanya. Nag-pay respect naman siya at sabi niya, "Lola, okay lang po ba kayo?" At sabi naman ng lola, "Iho, may tubig ka ba dyan? Uhaw na kasi ako. Ang layo pa ng lalakarin ko." Sagot naman ni Mike, "Opo lola, teka lang kunin ko po." Pagtingin ni Mike sa water bottle niya, ubos na pala. Humingi siya ng pasensya kay Lola at sabi, "Lola, pasensya ka na. Ubus na pala yung tubig ko pero meron akong soda dito, baka gusto nyo." Tumango naman ang Lola at inabot ni Mike ang soda sa kanya. Pilit ni Lola itong buksan, pero nahihirapan siyang buksan iyon kaya sabi ni Mike, "Ay Lola, ako na magbubukas para sa inyo." Kaya inabot ni Lola ang soda at tinry buksan ni Mike yung can. Pero pati siya, nahihirapan na i-open. Habang sinusubukan niyang buksan ang can, bigla-bigla na lang may sumampal sa kanya. Napakalakas at paglingon niya, yung palang leader ng team nila. Napatulala siya ng ilang segundo at sabi, "Ba't niyo po ako sinampal?" Galit na galit namang sinabi ng leader nila, "Anong ginagawa mo?" Ang sagot naman ni Mike na may halong pagtataka, "Tinutulungan ko lang naman si Lola na buksan tong soda kasi uhaw na raw siya." Sabi naman ng leader nila, "Sinong Lola?" At pagtingin naman ni Mike sa kinaroroonan ni Lola, ay wala na ito. Paglingon niya sa soda na nasa kamay niya, nabigla siya nang makita niya ang live grenade sa kamay niya. At ang tinatry niyang buksan ay ang safety pin neto. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Grabe, B. Alam niyo, gusto ko pang makarinig ng mga kwento galing sa mga foreigners. Pero ang problema ko, wala akong kilalang foreigners. Yung last nating kwento para sa araw na ito ay galing po sa nanay ng boyfriend ko. Galing kay tita. Gusto ko lang ibahagi ang aking kwento bilang taong may third eye. Mula nung bata pa ako, may nararamdaman na ako at mga naririnig na boses ng duwende sa ilalim ng kama ko. Minsan, may naririnig ako sa bintana namin na buong gabi parang may nakadungaw at nagkakalmot ng screen. Hindi siya nakikita ng aking mga mata, pero alam ko na isa siyang matandang babae. May mga times din na biglang tumataas yung kurtina ng aking kwarto at tumadaan ang isang lalaki na puti ang damit na tila pang lumang panahon. Meron din akong nakita sa malapit ng gate namin na isang babae na mahaba ang buhok na siguro mga early 20s ang edad na nakadamit na pang Maria Clara. Ngunit
hindi magarbo, simple lang. Marami pa akong mga experiences na nakakakita ako ng multo, pero hindi ko alam na multo ang mga yon dahil mukha talaga silang mga tao. For some reason, hindi ko sila nakikita na nakaharap sa akin. Lagi silang nakatingin sa ibang way. Matatakotin akong tao. Kaya may times na sa sobrang takot, nilalagnat ako. Isang gabi, meron naman akong naririnig na kadena na palapit ng palapit sa akin. Kaya pipikit na lang ako at tatakbo palabas ng bahay. Siguro ang pinakagrabe na nangyari sa akin ay nung natutulog ako at may pumasok na kamay sa aking kilikili at kinikiliti talaga ako. Yung anak ko, which is yung boyfriend ko, may isang kaibigan na foreigner. Isa siyang shaman kung tawagin. Naistorya ko na may multo sa bahay namin. Bigla niyang hinawak ang pader namin at sinabi niya lahat ng mga itsura at pananamit ng mga multo sa bahay namin. Parehong-pareho sila dun sa mga nararamdaman at nakikita ko. Yung lalaki raw ay isang Filipino farmer. Yung babae naman, dalaga at isang Espanyol. Hindi daw sila magkabate. At yung matandang babae naman ay nasa labas lang ng bahay. Laking gulat ko nang dinescribe niya sa akin ang mga nakita kong mga multo. At lalo akong natakot nang sinabi niya na ang lalaking multo ay katabi ko at nakikinig sa usapan namin. May kaibigan akong isang mabait na exorcist na pari. Naikwento ko ang mga karanasan ko at doon ko nalaman na bukas ang aking third eye. Sinabi niya sa akin na pwede palang ipasara ito sa kanila. Nagdadalawang isip ako kung ipapasara ko ba ito kasi bukod sa mga nakikita kong multo, marami rin naman akong nararamdaman na mga anghel. Paminsan pag nagdarasal ako, lalo na pag may problema, alam kong hinahaplusan nila ako. Kaya parang may somewhat feeling of peace, para bang lahat ng anxiety, problema, nawawala. Di ko man makita ang mga anghel or guardian angel ko, pero nararamdaman ko yung guidance at presence nila. Kung kayo ba ang nasa kinatatayuan ko, ipapasara nyo ba ang third eye nyo? At doon na po nagtatapos ang kwento po ni Tita Pilar. Kinento sa kanya ng boyfriend ko. Totoo nga talaga na may multo sa bahay nila, pero alam niya naman na hindi ako nakakaramdam, 'di ba? Meron kaming experience ito ni Tita Pilar. There was one time na nakitulog ako sa bahay ni na Chobi. Chobi went out for some errands. Kasama ko si Tita sa may labas. Meron kasi silang table na nasa labas, tapos nagkukwentuhan lang kami ni Tita doon. Biglang lumabas si Lola, which is yung mom ni Tita. Pinuntahan niya kami. May tinuturo siya sa hangin. Sabi ni Lola in Kapampangan, "Nino yan? Nino nga beyo? Nino nga tsuken?" Tumingin kami ni Tita kung saan tumuturo si Lola. Pero walang tao. Tapos sinabi namin, "Lola, walang tao dyan. Sinong sinasabi mo?" Natakot kami pareho ni Tita. Sabi ni Lola, "Ayan o, Nino yan, maka white yung sandu." Tapos, ang naisip ko, usually kasi, ang jowa ko, naka-white siya na sando. Sabi ko, "La, i-Chobi ba yung sasabihan mo? Alay, i-Chobi Kenny, may kuya." Sabi na, Chobi yan." Napatakbo si Tita sa nanay niya. Sabi niya, "Man naman, wag mo kaming tinatakot." Ganun. Diba, nakwento ko din sa kwarto naman ng boyfriend ko. Laging nakatayo yung mga barya doon. Tapos, may time pa na may nakuha doon sa isang photo na tinake ni Chobi. May reflection ng bungo sa TV niya. Ganon. Pero ako mismo, when I enter their house, wala akong nararamdaman na weird feeling. Like kung malamig ba o hindi, wala. Kaya siguro biniyayaan ako na hindi nakakakita or nakakaramdam ay para makakwento ako sa inyo na walang problema. Lalo na tuwing nasa sementeryo. Tapusin na po natin ang ating kwentuhan for today. Muli, ako po si Ate Bebs. Kung meron kayong mga gustong ikwento, pakisenda lang sa Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Goodbye. I'll see you sa next upload.